mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is June 25, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may SM North EDSA. Dito yan sa bagong Puerto Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may hindi ko gaano mabasa. Kalatok? Ano to? Kilip shop. Sa may Araneta Avenue, Tatalon, Project 1, Quezon City. Sa bandang Cubao ito. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatukunan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Nasaan ang mga guards dito sa SM na to na nagkakanda traffic dito eh. Nahayaan lang nila eh. Kanya-kanyang lusot. Sa dami ng sasakyan, di magkakaipon-ipon talaga. Ay nako. Ano ba yan? Yes, sila rin.
nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila doon sa langit. Itong si Lucifer, kasama ng kanyang mga nais-stop na paniwala, mga anghel, ay lumaban sa ating Panginoong Diyos. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, ang lahat ng kanilang karunungan, ang lahat ng kanilang wits, ang lahat ng kanilang abilidad. Ngunit hindi sila nagwagi sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang tunay po naman yan, sino mang lumalaban sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, kailanman ay hindi magtatagumpay, sapagkat nasa panig na po tayo ng kadiliman at wala na po tayo sa panig ng kaliwanatan. Pagdating po dito sa lupa, umabot po dito ang scam. Umabot po dito ang malakihang panluloko sa pamamagitan ng presensya nitong ahas doon sa hardin ng itim. Sa hardin ng itim, ganito po ang nangyari, mga minamahal. Sa Genesis 2 verse 16, ang pagkakamali ng ating unang mga magulang ay ang kanilang pagpili na iniuukol nila o ibinigay nila kay Satanas, kay Lucifer. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Napakaliwanag, napakapayat, napaka-straightforward ng instruction ng ating Panginoong Diyos. Ang pagkain ni Adan at ni Eva ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama ay maghahantong sa kanilang tiyak na kamatayan. Pero alam niyo po ba ang sabi ng Scammer? Sa Genesis chapter 3 verse 1 ay ganito, sinabi ng ahas sa babae ni Satanas, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Napansin niyo po ba yung pang-i-scam o pangdaraya na nitong si Satanas? Ang sabi niya, talaga po wala kayong makakain dito? Para bang pinalaki niya yung issue, ginawa niyang big deal, ginawa niyang napaka-abusive naman ng Diyos, parang pinakita niya na napakahirap naman ang kanilang sitwasyon sapagkat bawal na pala lahat, ang dami-dami na pala ng hindi nila makakain sapagkat sabi niya, talaga bang wala kayong makakain dito sa halamanan? Pero ang sabi naman ng babae, na nakinig naman sa scammer, ay ganito, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Nang sabihin ni Eva na makakakain naman kami, ngunit yung bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama na nasa gitna ng halamanan ay huwag namin kakainin sapagkat kami ay mamamatay. Pero ang sabi ng ahas, tunay na hindi kayo mamamatay. Mag-iingat po kayo sa inyong mga inaanibang mga relihiyon ng pananampalataya. Kapag ka ang kanilang mga turo at aral ay ayon na lamang sa kanilang mga pastor, mga ministro, o kanilang mga pari, o doon sa nagpapakilala ng anak ng Diyos, at hindi na po ito sa ayon sa paliwanag na kasulat sa banal na kasulatan, manapa ay salungat pa ito sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Scam po yan. Pero alam niyo po ba, yung tao ba, naisip niya na ganito para tanggapin niya yung pandaraya, ay kailangan gawin ni Satanas na katanggap-tanggap ito. Sabi niya, sa araw na kayo'y kumain niyon, madidilat ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Kaya ito pong si Eva ay pinili niyang makinig dito kay Satanas. Ito po ang ating pagkakamali kapag tinignan natin na parang advantageous kung tayo ay hindi makikinig sa Diyos. Parang hanggang mas magaan ang buhay kung tayo lang ang nasusunod at kung ano lang ang gusto natin. Scam po yun. Tuwing naiisip nyo, ang dami-dami naman bawal eh. Mahirap iyan, mas maganda na ang buhay ito. Mabuti nga ito, mas masaya ako na sarili ko lang ang aking sinusunod, sarili kong paniniwala. Total, buhay ko naman to, katawan ko naman to. At sabi nila, hindi kung anong kaya ng tiyan mo, kainin mo. Alam mo, scam po yun. Sapagkat batid ng Panginoong Diyos kung ano ang makakabuti at kung ano ang makakasama sa atin. Sa una, parang mabuti, talagang mamamantikaan ang inyong mga labi. Talagang mapakaibig ka sapagkat islam nga eh. Hindi naman agad-agad na ipakikita kaya na ginagawa ni Satanas kay Eva, later on kay Adan. Hindi naman ipapakita na talaga palang mamamatay sila. Talaga palang ito ay kasasama ng kanilang kalagayan. Isip nila maganda ito. Pero itong si Adan po ay nakinig din sa kanyang asawa. Sabi sa Genesis 3:17, sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, kay Adan ang kanyang sinabi, sapagkat nakinig
kahoy na aking iniuutos sa iyo na huwag kang kakain iyon. Sumanat ang sabi ng ating Panginoong Diyos, itong si Adan at saka si Eva ay hindi nakinig sa kanya. Alam niyo po, kahit na parang napakaganda at napakagara ng iniaalok sa atin, ngunit ito'y taliwas sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Itapon niyo, laksan niyo ang inyong loob. Sabi niyo, Pastor, parang maganda naman ito, parang okay naman ito. Talagang magana nga sila, malalaki nga po yung mga simbahan nila. Mayayaman po yung mga kaanib nila eh. Aanin mo naman yung malaki, aanin mo naman yung mayayaman. Pero mali naman, taliwas naman sa itinuturo ng banal na kasulatan. Mauubuisis ka kapag ka mali ang inyong pinili. Ayon lamang sa sinasabi ng mga hulaang mga tagapagturo, ng mga scammer na mga tagapagturo. Mali yung kanilang pagpili. Pangalawa, mali din yung kanilang desire o pagnanasa. Mali yung ginusto nila. Mas ginusto pa nila yung ino-offer sa kanila ni Lucifer kaysa doon sa in-offer sa kanila ng ating Panginoong Diyos na mabubuhay sila ng walang hanggan doon, healthy and happy at nasa paraiso sila. Nagkamali sila ng ninasa, ng ginusto. Alam niyo po sabi ng Biblia, sa Genesis 3:6, ganito pinakilala ni Satanas. Sabi niya, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin at nakalulugod sa mata, at kahoy na mananasa upang magpapanpa sa tao, ay pumita siya ng bunga niyaon at kinain. Ayon po sa banal na kasulatan, mga minamahal, yung desire, yung pagnanasa ni Eva ay nandoon sa parang kumuputi-kutita, kumikintab na bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama na ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Ano ba ang sabi nga nila eh? Pastor, bakit kasi yung bawal siyang masarap? Tunay mo ba na yung bawal ay siyang masarap? Na yung hindi pinagbabawal, hindi masarap? Tunay mo ba? Tanungin niyo yung mga nakakulong kayo. Tanungin niyo kung yung resulta ng kanilang ginawa na pagkakamali at paggawa ng bawal ay naghatid ba sa kanila sa tunay na kaligayahan? Tanungin niyo. Pwede niyo naman tanungin eh. Tanungin niyo yung mga Alzheimer. Tanungin niyo yung mga may taon na meron na silang mahirap na silang huminga. Meron na silang tinatawag natin na sakit sa kanilang mga baga. Yung dahil sa kung ano ng mga iniisip nila, dahil sa kanilang mga maling kinain, maling mga ginawa, at nagsasuffer na po sila ngayon. Alam niyo po, kaya tayo nagkakaroon ng maling pagnanasa, unang-una na, ay dahil sa ating comparison. Yung bang ating kino-compare yung ating sarili. In fact, alam niyo po ba, merong tinatawag na theory, yung comparison, that theory assume that we have standards of the good life and that we constantly weigh the reality of our life against these standards. Ibig sabihin, sa palagay mo, parang sa standard ng mga tao, ito ang mabuting buhay. At i-compare mo ang buhay mo currently ngayon kung mabuti pa. Yan. And habang hindi mo nare-reach yung di umano ay standard ng mabuting buhay, para palagi kang aligagha, palagi kang balisa, sapagkat isip mo, naku, ganda ng TV nila, naku, ayan, bago yung kotse nila, naku, ayan, bago yung relo nila, naku, bago na naman yung telepono, buti pa sila may jowa, naku, ganda-ganda ng jowa, buti pa sila nag-holiday. Naku, na, kino-compare mo sa tinitingnan ng mga tao na standard, yung buhay mo, lalo kang magkakaroon ng dissatisfaction at ng kawalang kasiyahan. Alam niyo ba, ang isa pa ay yung reflected appraisal. Sociological variant holds that we not only compare our life to own standards, but that we also appraise our life through the eyes of others. In other words, in assessing how happy we are, we estimate how happy other people think we are. Ibig sabihin ay ganito, o kung tingin ng mga tao ay masaya ka nga. Kaya kailangan mong magpanggap na masaya, magpanggap na mayaman, maganda ang suot. Kaya yung post mo lang sa picture mo, yung magandang anggulo, yung nagpapakasyon ka, yung mukhang social ka, yung may ginagawa ka para i-thumbs up ka, i-like ka, i-heart ng mga tao. Kaya kung ano-ano na ginawa ng mga tao sapagkat iniisip natin ang kaligayahan at satisfaction batay sa sasabihin ng mga tao sa atin. Alam niyo po, isang napakalungkot na bagay ito. Mata pa lang po ako ay natutunan ko na huwag masyadong paniwalaan ang sinasabi ng ibang mga tao sa akin. Sapagkat yung mga pagkulang o yung mga pagpuri ng mga tao ay hindi yan katunayan na
ng ating tunay na pagkatao. Kaya huwag po nating ibabase yung ating kaligayahan ayon sa sinasabi ng mga bashers o ng mga likers, sapagkat hindi nila batid ang tunay nating pagkatao. Baka akala pa nilang version ng ating pagkatao limot na ng Diyos, pinatawad na, at ang bagong version ng ating pagkatao na tanging Diyos lamang ang nakakaalam at tanging Diyos lamang ang ating pakikinggan ayon sa kanyang evaluation sa ating mga buhay. Alam niyo po yung kasalanan sa Bible, may iba't iba siyang description o definition. Of course, ang sabi ng unang Juan Kapitulo 3, talatang 4, sin is the transgressions of the law. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Isa pa din po na binabanggit sa Bible kung ano ang kasalanan bukod sa pagsalangsang sa kautusan is missing the mark. Meaning, meron ka dapat natatamaan, hindi mo talaga natamaan, hindi mo na-achieve. Or yung tinatawag na outright rebellion, talagang nagrebelde ka sa ating Panginoong Diyos. Meron naman tinatawag tayong transgression o yung pagsalangsa. Meron naman na sa Bible na yung kasalanan ay yung self-centeredness, yung pagiging makasarili at nakapokus lamang lahat ng bagay sa ating mga sarili. Another one ay yung falling short, yung meron tayong standard pero hindi mo din naabot. Yan po ay maliwanag sa Aklat ng Roma Kapitulo 3 talatang 10. We all have fallen short of the glory of God. Another one ay yung crossing over, yung pagtawid sa isang lugar na hindi mo na dapat puntahan. Kagaya po ng tinatawag natin na ginawa ni Adan at ni Eva, yung pagkain nila ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, yun po ay paglagpas na sa boundary na inilagay ng ating Panginoong Diyos. Iniisip natin na, kung may utos kasi parang very restrictive, di ba? Parang hindi na ako masaya, dapat magagawa ko lahat ng mga bagay na aking gusto. Alam niyo po, yung kautusan ng ating Panginoong Diyos na pag-aaralan pa natin sa susunod na mga gabi ay naghahatid sa atin sa tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan. Ayun na nga, nagkasala na sila, sumaglay na, nagkamali sila ng pagpilit, nagkamali sila ng pinagnasahan. Inasa nila yung mga bagay na hindi na ibinigay sa kanila ng ating Panginoong Diyos. At ito po isang bagay na gusto ko sabihin sa inyo sa oras na ito. Ang pagkakamali nating mga tao ay ang ating pag-iisip na may mga bagay na mabuti labas sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Bibigyan ko po, just in case na hindi po ninyo nakuha ng mabuti o ng maliwanag. Ang pagkakamali nating mga tao ay yung iniisip natin na mayroong bagay na mabuti at masaya labas doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Para bang yung Diyos, kulang siya, hindi siya sapat, na kailangan pa nating magkamali, kailangan pa nating gumawa ng masama, kailangan pa nating magsinungaling, kailangan pa nating magnakaw, kailangan pa nating lumabag, parang nalilibigaya. Yun ang ating pagkakamali sapagkat ang pagkakasala po, sapagkat ninanais nating lumigaya ay hindi naman tayo ihahatid sa tunay ng kanila. Alam nyo, sila ay nagkasala, mali pa nilang ginawang pagkisuma ay yung kanilang sariling pagtatakip. Sa Genesis 3 verse 7, ganito ang ulat ng banal na kasulatan. At sila'y tumaki ng mga dahon ng puno ng higos at kanilang ginawang palakip o malapi sa kanilang sariling mga katawan. Yan po ang kadalasang ginagawa ng mga tao kapag sila ay Forward na lang nagkamali. muna po. Dahilan sa shame, sa ignorance, Natala ko ba? na ang init sapagkat hinahihiyan natin ang ating mga pagkakamali. Ingat po, God bless po. Double check ang gamit, ma'am. Sabi po. Ay papatayin ang lahat ng mga awang doon sa Cash kanyang collection. pupuntahan. Ngunit hinayaan niya na dalhin yung mga matatabang mga tupa at matatabang mga baka. Narinig ito ni Propeta Samuel at sinabi niya, bakit narito ang mga ito? Ang sabi niya, hindi bang maliwanag ang instruction sa iyo ng Panginoong Diyos? Ngunit ang sabi ni Haring Saul, bayan ay kumuha sa saksam ng mga tupa at mga baka ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. In a way, ang sabi ni Haring Saul, maganda naman yung intention ko kaya ako nila magtutulos para meron kaming ihahain sa Panginoong Diyos. At saka hindi naman ako ang pasimulo niyan eh.
yung mga yung mga bataan, yung mga bayan, yung mga sundalo, yung mga kasama ko ang kumuha niyan. Hindi naman ako. Pero actually, ang gagawin talaga namin dyan, ihahain sa Panginoon mong Diyos. Napansin niyo po ba yung sabi ni Haring Saul, sa Panginoon mong Diyos. Hindi niya sinabi na sa Panginoon nating Diyos o sa Panginoon mong Diyos. Nakatitouch na ang kanyang sarili dahilan sa kanyang pagsalagsak. Nalulugod baga ang Panginoon sa ating mga hain? Nalulugod baga ang Panginoon sa ating mga ginagawa? Hindi ba ang nakalulugod sa Kanya isundin natin ang Kanyang banal na kalooban? Sapagkat anuman ang ating pagtatago, anuman ang ating pagtatakip, yan ay mahayag din sa katapos-tapusan. Ayan, so na-drop na natin. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Ay, para tuloy-tuloy naman yung ating pinapakinggan, idigtong na lang po natin ito. Ano? Tuloy-tuloy nakakain sa ating mga espiritu. Sa may Bayani Street, Pero alam niyo po ang ginawa nila bukod sa nagtakbo sila. Santo Niño, Imelda Velasquez City at dadalhin natin sa may Raymond. Bus sa may Sampaloc, Alam niyo Manila. Panginoong Diyos kung nasaan ang geographical location ni Adan at saka ni Eva. Pero ang tanong niya na nasaan sila o saan sila naroon, ang ibig sabihin lamang ay isang refleksyon o isang bagay na dapat maisip ni Adan at Eva at ng lahat ng bawat nagkakasala na nagnanasang sana'y sila'y sasaya, sana'y magiging mabuti ang kalagayan, sana'y uunlad, sana'y aasenso, sana'y makukuha niya ang mga bagay ng sanglibutan. Sapagkat alam niyo po ba kung ano talaga ang major na kadahilanan na ginagawa natin ang ating mga ginagawa at hindi natin ginagawa ang ating mga hindi ginagawa? Dahil iniisip natin na kapag ginawa natin yun, masaya. Pag hindi natin ginawa, edi masaya din. Sapagkat ang hinahanap natin ay kasiyahan. Kasiyahan na pagkamala ng tao na mayroong kasiyahan sa piling ng job. Kapag kamala ng mga tao na mayroong kasiyahan sa buhay, doon sa piling ng mandaraya. End up sila ay nagtago at pagkatapos sila ay lumayo sa liwanag ng ating Panginoong Diyos, sila napunta sa katilig. Ang inaasahan sana nilang kaliwanagan, ang inaasahan sana nilang mas magandang kalagayan, nauwi sa mas masama sapagkat sila pala ay na-scam ng founder ng lahat ng mga scammer sa buong sanglibutan. Sabi ng Adan, nang tinanong ng Panginoon kung nasaan siya, sabi niya, narinig ko ang iyong tinig. Pero natakot ako, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Hindi lamang sila nahihiya, nagkaroon din sila ng strange na feeling. Yung share, nagkaroon din sila ng fear, natatakot na sila. Ang inaasahan sana nila, magkaroon sila ng zest, ng energy, ng different perspective, mas kakaibang high, mas masaya sila. Ngunit ano pa, nang matry nila yung inoffer sa kanila ng Diablo, naghatid pa sa kanila ng negative na feeling, negative na emotion. Alam niyo po, yung mga nagbibisyo, sa una parang medyo exciting, pero mauuwi yan saan? Sa depression, sa anxiety, mauuwi po yan sa pagkasira ng mga kaisipan, at mauuwi po yan sa malalim na mas malalim na kalungkutan, sapagkat iyan ay maghahatid sa atin sa nasisirang relasyon, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating mga mahal sa buhay. Kaya sila ay natakot, sila ay nahiya, sila ay nagtagpi, sila ay nagtago. Nang kumprontahin sila ng ating Panginoong Diyos, batid nyo na ang nangyari. Sabi nung lalaki, ang babaeng binigay mo na aking makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy, at ito'y aking kinain. Sinabi naman ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Kaya ngayon, ang karamihan ng mga tao, kapag may masamang nangyayari sa kanilang buhay, binabayo nila ang kanilang mga dibdib, tumitingala sa langit at sinasabi, Panginoon, Panginoon, bakit mo kami pinabayaan? Panginoon, bakit mo kami pinanito? Panginoon,
bakit hindi mo dininig ang aking tinig? Na para bagang ang Diyos ang may kasalanan sa mga trahedyang dumarating sa ating buhay at tayo ay dapat exempted sa pain, sa suffering, sa sadness at sa tears sapagkat deserve ko to maging masaya, deserve ko to maging happy. Hindi natin tinatanggap na ang mga nangyayari sa ating buhay hindi kalooban ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magkaroon ng kamatayan, ng kasakitan, ng pagkatakot, ng pagkadismaya at ng pagkahiya. Ang gumawa nito ay walang iba kundi ang kalaban ng ating Panginoong Diyos na ating inampihan at pinaniwalaan. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:12, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Alam niyo po na ang tema ng Wala po. Ayun, so na-drop na natin. kaya Maraming salamat po sa panonood. ang ginawa ng ating Panginoon may para sunog. sa buhay ay hindi mahulog sa bitag ng kaaway. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Man Paalam po. shall not live by bread alone, but by every word. Kaya mga minamahal na mga kaibigan, kung napakatuso po ng kaaway, na kahit ang banal na kasulatan ay kanyang kabisado, lalo na po tayo mga minamahal na kapatid na tayo po maglaan ng sapat na oras upang tayo po ay maging appointed sa ng ating Panginoon. Paano dito ang ating buhay upang tayo sa magkaroon ng immunity mula sa panluloko ng kaaway. At sa puntong ito, nais kong pasalamatan ng bawat isa sa pagsubaybay sa atin at huwag titigil na hanapin si Jesus bilang ating tanging pag-asa. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagpapakilala sa amin sa gabing ito. Ang aming paasa na walang iba kundi ang Diablo. Tulungan mo kami na laging lumapit sa aming Panginoong Diyos na matatakbuhan. Huwag kaming matakot at mag-alala, kundi araw-araw na dumarating sa aming buhay, naway tulungan kami na aming hanapin ang tanging pag-asa na walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus. Sawang-sawa na kami sa mga panluloko, nasasaktan kami, nalulumo kami, at higit sa lahat kami ay nadadapa. Pero salamat sa tuwing kami nadadapa, ang kanyang kamay ay patuloy na inuunat para kami saklunuhan at iligtas. Patawad sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. A study of Californian school children found some startling evidence. Children who consume full-fat dairy products were at a much higher risk of being obese. Alarmingly, the children who consumed the most full-fat dairy products were 99% more likely to be overweight than those who consumed little or none. Choosing low-fat dairy options or non-dairy alternatives like soy or almond milk may go a long way towards resolving childhood obesity. Avoiding full-fat dairy is another ageless advantage. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.